Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Sa mga nakalipas na linggo, ilang mahihinang pagyanig ang naitala sa Southern Tagalog. At nitong Sabado, ilang mahihinang phreatic eruptions naman ang naitala sa Bulkang Taal. Bagamat sinabi ng FIVOX na walang dapat ipag-alala, ipinapayo pa rin ng ahensya na maging alerto at laging handa. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon si Ginoong Randy De La Paz, ang spokesperson ng Office of the Civil Defense Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Calabarzon upang pag-usapan ang kahandaan sa anumang sakuna. Magandang hapon po, Ginoong Randy. Magandang hapon, Sir Ace, at sa lahat ng tagapakinig at nakasubaybay sa GMA Regional News TV. Magandang hapon po sa inyo. Ginoong Randy, ano po ang mga hakbang o paghahanda na dapat gawin bago dumating ang isang sakuna o kalamidad? Maraming salamat, Sir Ace. Actually, maganda yung pinag-uusapan natin, no, yung bibigay ng pansin sa usapin ng mga sakuna. Kagaya nga na mention nyo kanina, naranasan natin kamakailan yung iba't ibang hazard, kagaya ng aktibidades ng Taal Volcano. We also experience earthquake and other natural hazard, particularly El Nino. So, with regards to the preparedness measures, we would like to invite, syempre, and encourage our local government units to put premium on the aspect of prevention and mitigation, and at the same time preparedness. That's why we are very supportive when it comes to the conduct of different disaster risk reduction and management capacity building and training programs ng ating mga local government units. Sa usapin po ng paghahanda sa sakuna at kalamidad, kaakibat na rin po siguro nito no, ang emergency kit. Ano-ano po ba ang mga essential na dapat isama sa isang emergency kit? Yes, sir. With regards to emergency kit, of course, we are advocating, no, yung family preparedness. That's why meron tayong mga emergency kit na inaasahan natin na taglay ng ating mga pamilyang Pilipino. So as far as emergency kit is concerned, sa amin, sa Office of Civil Defense, we call it Go Bag. So we expect na narito sa Go Bag ang mga basic and essential necessities na kakailanganin natin in case magkaroon ng evacuation. So nandyan yung mga basic commodities such as food and water, and also dapat dala rin natin yung ating mga pangangailangang pansarili at pampamilya. So ito yung mga kits na inaasahan natin na meron ng ating mga pamilya, nang sa ganun masiguro natin na in case of evacuation, we are ready together with our things na dapat nating dala at dapat nating maisalba sa panahon ng mga kalamidad. Ano po ang mga paraan ng emergency preparedness na maaaring isakatuparan sa paaralan o lugar ng trabaho? As far as emergency preparedness, when it comes to our respective workstation, we encourage na itong ating mga organization, itong ating mga trabaho, dapat taglay nila, no, yung mga emergency evacuation plan sa kanilang mga tanggapan, sa kanilang mga organization. And we are also inviting and advocating to them na sa ating mga respective organization in our workplace, they should establish itong tinatawag natin na ECG, or the Disaster Control Group, or the DCG rather, para nang sa ganon, in the event of any untoward incident that might happen in their respective workstation, meron tayong nakatalagang grupo na magsasagawa ng mga necessary emergency preparedness for response actions. And sa atin namang mga tahanan, of course, inaasahan natin na sa bahagi ng paghahanda, manatili tayong nakasubaybay sa mga paanyaya at antabay, advisory, paalala ng ating mga local government units through our local disaster Risk Reduction and Management Council. Ano naman po ang mga hakbang na ginagawa ng inyong ahensya para mapalakas ang emergency preparedness and response? As far as the mandate of the Office of Civil Defense is concerned, so patuloy po tayo na nagbibigay ng mga technical assistance in order to capacitate our local government units. So sa ating mga lokal na pamahalaan, andyan po ang ating mga local DRM office together with the local Disaster Risk Reduction and Management Council. And through the Office of Civil Defense, we are continuously providing capacity building na sa ganun maging equipped po ang ating lokal na pamahalaan, ang ating mga lokal na konseho sa paghahanda, and at the same time pag-prevent, pag-mitigate, and pag-respond natin, and at the same time pag-rehabilitate and recover sa mga possible na mga disaster event na ating kakaharapin. So with that capacity building, we make sure that we are gearing towards a safer, adaptive, and disaster resilient Filipino community. And aside from the training and capacity building program, we are also encouraging our local government units to join yung ating mga isinasagawang exercise
exercises and drills kagaya na lamang ng ating quarterly nationwide simultaneous earthquake drill at iba pang mga drill o pagsasanay na sa ganon magkaroon tayo at ma-establish sa ating mga kaisipan, magkaroon tayo ng muscle memory sa kung ano yung mga dapat nating gawin bago, habang at pagkatapos ng iba't ibang mga bantang panganib. Disaster risk reduction and management should be a way of life. So, we encourage the Filipino people, ang ating mga karehiyon dito sa Calabarzon to consider na in all aspect of disaster risk reduction and management, this is not a sole responsibility of the government, but rather, this is everyone's responsibility. So, we encourage na samahan po ninyo ang pamahalaan ng gobyerno sa pagtataguyod ng isang ligtas at handang pamayanan. Maraming salamat po, Ginoong Randy de la Paz, ang spokesperson ng OCD-RD-RRMC Calabarzon.